Sa araw na ito ating tunghayan ang buod ng aklat na The Power of the Subconscious Mind ni Joseph Murphy. Milyon-milyong mga mambabasa sa buong mundo ang umasa sa The Power of the Subconscious Mind, 1,963, upang matutunan kung paano gamitin ang kanilang hindi malay, makamit ang tunay na kaligayahan. Ang mga blink na ito ay nagbabahagi ng mabisang mga diskarte, at nagbibigay inspirasyon sa totoong buhay na mga kwento na magpapahusay sa iyong karera, buhay pag-ibig, at pangkalahatang kalusugan. Tungkol sa may akda, sinimulan ni Dr. Joseph Murphy ang kanyang espiritual na paglalakbay sa pamamagitan ng pag-aaral sa I Ching at iba pang relihiyon sa silangan. Sumulat siya ng ilang mga libro tungkol sa mga espiritual na paksa sa kurso ng kanyang karera, kabilang ang The Miracles of Your Mind. Gamitin ang kapangyarihan na nasa loob mo. Isipin ang isang gumagalaw na iceberg sa Arctic. Bagamat ang ilan sa mga ito ay makikita sa ibabaw ng tubig, ang karamihan ay nasa ibaba. Totoo rin ito para sa iyong isip, ang bahaging alam natin tungkol sa ang nakakaalam na pag-iisip, ay kapansin-pansin at kilala sa atin, habang ang isa pa, at sa ilang sukat ay napakalaki, bahagi ay ang ating panloob na pag-iisip. Sa makatuwid, paano tayo magkakaroon ng access sa isang bahagi ng ating isipan na napakalawak at tila hindi na-access? Iyan ang eksaktong bagay na susuriin natin sa mga flickers na ito ng isang huwarang aklat mula sa kalagitnaan ng 1,960s. Malalaman mo kung paano ilabas ang potensyal na nakatago sa iyong subliminal upang mahawakan ang isang malawak na kumpol ng mga issue na lumalabas sa kabilang dulo na nakakaramdam ng parehong mas matalino at mas masaya. Pangunahing ideya isa, maaari mong gamitin ang hilig ng subconscious mind para sa mungkahi. Naalala mo ba noong una kang nagsimulang magbisikleta? Marahil ay hinihingi nito ang iyong malaytao na atensyon at konsentrasyon. Gayunpaman, malamang na nagsimula ang iyong subconscious sa mga bagay-bagay pagkaraan ng ilang sandali, at ang pagsakay sa bisikleta ay naging halos katutubo ng mabilis. Ito ay isang pambihirang paglalarawan ng kamalayan sa hindi napapansing pag-aaral, isang instrumento na magagamit mo. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin upang magamit ito ay gamitin ang kapangyarihan ng iyong subconscious mind sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-iisip ng magagandang kaisipan. Kunin lang si Enrico Caruso, ang Italian show tenor. Lumitaw siya sa mga kilalang European at American opera house noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Gayunpaman, bago siya dapat kumanta, pawis na pawis siya at makakaranas ng lalamunan. Bakit? Bueno, palagi siyang nag-iisip ng mga negatibong kaisipan, palagi niyang inilarawan ang mga manonood na sinisigawan siya o tinatawanan siya sa labas ng entablado dahil sa kanyang mahinang pagganap. Sa kabila nito, napagtagumpayan niya ang kanyang takot sa entablado sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanyang maliit na ako, o conscious mind, na itigil ang pakikialam sa kanyang big me, o subconscious mind. Sa kalaunan ay binigyan niya ang kanyang subconscious mind ng kakayahang huwag pansinin ang kanyang mga takot sa pamamagitan ng pag-uulit ng meditative practice na ito, na nagpapalaya ng mas maraming enerhiya para sa kanyang malakas na voice box. Upang ilagay ito sa ibang paraan, ang subconscious mind ay may maraming kapangyarihan. Sa katunayan, maaari kang magmungkahi ng anumang ideya dito, at maaari itong tanggapin at gawin itong totoo. Halimbawa, ang mga psychologist ay nagsagawa ng ilang mga eksperimento kung saan ang isang batikang hypnotist ay nag-udyok ng isang hypnotic na estado sa kanyang mga estudyante bago i-claim na sila ay mga pusa. Pagkatapos nito, ginampanan ng mga mag-aaral ang tungkulin ng may kumpletong pagiging tunay. Ang mga paniniwala ng kanilang conscious minds ay tinatanggap lamang ng kanilang subconscious minds. Nang kunin si Dr. James S. Dale, isang surgeon mula sa Scotland. Nagsagawa siya ng humigit kumulang 400 na operasyon, kabilang ang mga amputasyon, sa pagitan ng mga taong 1,843 at 1,846 bago pa naimbento ang anesthesia. Dahil sa kanyang paraan ng hypnotically implying sa kanyang mga pasyente na hindi sila magkakaroon ng impeksyon, ang kanyang mga procedure ay may napakababang mortality rate na 2 o 3% lamang.
Ang nakakaakit na aparato na ito ay sapat na upang pukawin ang isang reaksyon na may paggalang sa kanilang pag-iisip at, sa gayon, sa kanilang mga katawan. Pangunahing kaisipan 2. Maaari mong gamitin ang puwersa ng positibong pangangatwiran at pangunawa upang maunawaan ang iyong mga pantasya. Kukumbinsihin ng mga pari ang mga may sakit na pagalingin sila ng Diyos sa ika-18 siglo. Kamangha-manghang, ang diskarte na ito ay madalas na gumana. Gayunpaman, hindi ito gawa ng ilang misteryosong Diyos, ang psyche mind ay ang tunay na manggagamot. Ang mga positibong pag-iisip ay nagbibigay sa iyong subconscious ng kakayahang magpagaling ng mga sakit na maaaring dahilan para sa kahangahangang epekto na ito. Halimbawa, nang ang isa sa mga kamag-anak ng may akda ay nagkasakit ng tuberculosis, ang anak ng lalaki ay naging matatag na ibalik siya sa kalusugan. Sinabi niya na bumili siya ng krus mula sa isang monghe na bumisita kamakailan sa isang dambana ng pagpapagaling sa Europa. Gayunpaman, sa katotohanan, ang krus ay isang piraso lamang ng kahoy na pinulot niya sa bangketa. Sinabi niya na maraming tao ang naligtas sa simpleng paghawak sa krus. Kaya naman, hinawakan ng kanyang ama ang artikulo na nagsusumamo kasama nito sa kanyang pagkakahawak habang tumatango siya. Ganap siyang gumaling kinaumagahan. Sa katunayan, walang sinuman ang nagsabi sa ama ng katotohanan dahil ang ama ay lubos na kumbinsido na ang krus ay nagpagaling sa kanya. Ang pagsira sa ilusyon na ito ay malamang na magbabalik ng sakit. Gayon din, ang mahalagang pag-iisip ng isang bagay na gusto mo ay makakatulong sa paggawa nito ng katotohanan. Ang isang mahusay na paglalarawan nito ay ang mga lektura ng may akda sa Church of Divine Science. Nakalaunan ay naging isang lingguhang palabas sa radyo na narinig ng milyon-milyong tao. Ang may akda ay nagbigay ng payo sa mga tao kung paano ibenta ang kanilang mga tahanan sa panahon ng isang segment sa palabas na ito tungkol sa paraan ng mental na pelikula. Gamit ang visualization, ang isang mental na imahe ay nilikha at gaganapin hanggang ang subconscious mind ay gawin itong totoo. Para sa isang nagbebenta ng bahay sa modelong natapos, ang unang hakbang ay upang gumawa ng katiyakan na siya ay nagtakda ng isang makabuluhang halaga. Pagkatapos, habang siya ay natutulog, naisip niyang ipagdiwang ang araw na natapos ang pagbebenta. Ang pag-iingat sa imaheng ito sa kanyang ulo, habang siya ay natutulog, ang kanyang hindi malay ay ikokonekta siya sa bumibili. Sumulat ang ilang mga tagapakinig upang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa may akda sa pagtulong sa kanila sa pagbebenta ng kanilang mga tahanan dahil ang pamaraang ito ay gumanap ng mahusay. Pangunahing ideya 3, makakatulong sa iyo ang passion at visualization na makakuha ng magagandang resulta. Simula pa lang iyon kung paano makakatulong sa iyo ang visualization na ibenta ang iyong bahay. Ang makapangyarihang instrumento na ito ay may kakayahang higit pa. Maaari itong tumulong sa pagguhit ng pera at, para magawa ito, gusto mo lamang na isipin ang iyong perpektong kinalabasan at depende sa iyong subliminal upang maipatuloy ito. Kunin lamang ang salaysay ng isang batang Australian na nagnanais na maging isang espesyalista at isang espesyalista sa kabila ng kawalan ng pera na inaasahan niyang sisimulan ang daan patungo sa pantasyang ito. Inilarawan niya ang isang medikal na diploma na ang kanyang pangalan ay nakasabit sa dingding gabi-gabi sa loob ng maraming buwan bago matulog. Sa kalaunan ay nakilala ng isang kilalang doktor ang potensyal ng batang lalaki. Tinuruan siya kung paano i-sterilize ang mga instrumento at mag-iniksyon, at kalaunan ay binayaran ang batang lalaki upang pumasok sa medikal na paaralan. Ang isa pang paraan na makakatulong sa iyo ang iyong panloob na pag-iisip ay sa pamamagitan ng pagtalo sa inggit, isang pakiramdam ng pagiging karaniwan na maaaring makapagpahina sa iyong daan patungo sa kayamanan. Maaari kang mainggit, halimbawa, kapag nakita mo ang ibang tao na nag-cash ng malaking tseke, ngunit madali mong malalampasan ang reaksyong ito. Ang solusyon ay hilingin sa iba ang higit na kayamanan, na kumbinsihin ang iyong hindi malay na karapat-dapat ka rin ito. Kung sakaling manatiling nagsiselos ka, haharangin mo lang ang iyong inaasahang yaman. Panghuli, ang pagsasama-sama ng iyong hilig sa iyong visualization ay makakatulong ng malaki sa iyo. Halimbawa, kilala ng may akda ang isang batang parmasyutiko na gustong-gusto ang kanyang trabaho at madalas na nagpapantasya tungkol sa pagmamay-ari ng kanyang sariling parmasya.
Isang araw, nagsimula siya ng bagong trabaho sa isang pangunahing chain store kung saan nagtrabaho siya nang may hilig na palagi niyang iniisip sa pamamagitan ng pagtutuon ng kanyang isip sa paglikha ng mga larawan ng kanyang sarili na nagbibigay ng mga reseta. Sa katagalan, naging supervisor siya at pagkaraan ng 4 na taon, sapat na ang naiipon niya para magbukas ng sarili niyang drugstore. Bumangon siya sa industriya at nakamit ang kanyang mga layunin sa pamamagitan ng pagnanasa at visualization. Ang pang-4 na pangunahing ideya ay umasa sa iyong hindi malay upang idirekta ang iyong mga aksyon at hanapin ang uri ng kapareha na gusto mo. Mayroon ka bang ideya na ginugugol ng mga tao ang buong 3 bahagi ng ating buhay sa pagtulog? Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng ito ay nasayang na oras. Sa katunayan, maraming nangyayari habang natutulog ka. Ang iyong katawan ay muling nagtatatag ng enerhiya nito, bumabalik ng mas mabilis at naaayon sa proseso. Sa sobrang dinamiko ng iyong aktwal na katawan sa panahon ng pahinga, mas mabuting tanggapin mo na ang iyong panloob na isip ay namamahala din sa gabi na nagsisikap na protektahan ka. Nakapagtataka, ang mga intuitive na kakayahan ng iyong subconscious ay makakatulong sa iyo sa pag-navigate. Isaalang-alang ang isang tagapakinig na nakabase sa Los Angeles ng palabas sa radyo ng Church of Divine Science nang may akda bilang isang halimbawa. Siya ay pinalawig sa isang pagkakataon sa trabaho sa New York City na doble ang kanyang patuloy na kabayaran ngunit hindi niya mapili kung tatanggapin ito o hindi. Sa huli, nagtiwala siya na ang sagot ay darating sa kanya habang siya ay natutulog at humingi ng payo mula sa kanyang subconscious. Nag-ensayo siya ng pagmumuni-muni habang siya ay natulog at kinaumagahan ay nagkaroon ng hindi mapag-aalinlangan ng hilig na hindi niya dapat tanggapin ang trabaho. Mga buwan pagkatapos ng katotohanan, naaprubahan ang kanyang desisyon nang humingi ang organisasyon ng proteksyon sa pananalapi. Nakagawa siya ng tamang pagpili salamat sa kanyang intuisyon na nasa kanyang subconscious mind. At hindi lang iyon ang serbisyong maibibigay ng iyong subconscious habang natutulog ka. Sa simpleng pagtutuon ng pansin sa mga katangiang gusto mo sa isang kapareha, maaari pa nitong mahanap ang iyong ideal na kapareha. Halimbawa, kilala ng may akda ang isang guro na, sa kabila ng kanyang pagkahumaling sa kabaligtaran ng mga katangian, ay may 3 dating asawa na pawang walang kibo at mahina. Ano ang nangyayari? Subconsciously, ang kanyang nangingibabaw, maskulin na personalidad ay nakaakit ng mga kasosyo na masunurin. Nagawa niyang masira ang pattern, gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-iisip ng kanyang perpektong asawa bawat gabi. Tinanggap niya ang isang posisyon bilang isang sekretarya sa opisina ng isang espesyalista, at kaagad na napagtanto na ang doktor ay ang matatag at mabungang lalaki na naisip niya. To cut a long story short, nagtali sila at namuhay ng maligaya magpakailanman. Pangunahing ideya 5, maaari mong piliing maging masaya, at bitawan ang masasamang kaisipan na pumipigil sa iyong sumulong. Naranasan ng lahat ang kagalakan na nagmumula sa paghahanap ng $20 na bill sa kalye o isang mahusay na deal sa isang flea market. Gayunpaman, ang kasiyahan ay panandalian. Sa kabutihang palad, maaari mong taasan ang iyong antas ng kaligayahan sa iyong buhay. Ang pagbabago ng iyong mga iniisip ay ang unang hakbang. Upang maging kontento, gusto mong mag-opt para sa kasiyahan. Halimbawa, minsan humiling ang isang sales rep sa creator para sa payo dahil sa katotohanan na, hindi alintana ang mapagkakatiwalaang pagtalo sa kanyang mga kasosyo, hindi pa siya kailanman nakakuha ng pagkilala para sa kanyang trabaho. Iniuugnay niya ang pagkakaibang ito sa kanyang paniniwala na hindi siya gusto ng sales manager at masama ang pakikitungo sa kanya bilang resulta. Ang kanyang mga saloobin ng puot at sama ng loob sa kanyang amo ay nagsimulang humadlang sa kanyang pag-unlad. Gayunpaman, napagtanto niya na sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang mas masiglang pag-iisip, maaari niyang piliin ang kaligayahan kaysa sa kalungkutan. Sinimulan niyang hilingin sa kanyang boss ang mabuting kalusugan at tagumpay at nagpraktis na ilarawan ang kanyang manager na nag-aabot sa kanya ng isang magiliw na pakikipagkamay at isang nakangisi na ngiti. Tinawag siya ng kanyang amo isang araw, binigyan siya ng malaking sweldo, at napromote siya bilang sales manager.
Ang aral dito ay ang pagkakaroon ng mga negatibong pag-iisip ay napakasama para sa iyo at maaari pa ngang pigilan ka sa pagkakaroon ng kapayapaan ng isip. Isaalang-alang ang isa sa mga kasamahan ng may akda na nagtatrabaho hanggang alauna ng umaga araw-araw habang pinababayaan ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki at nagkakaroon ng alta presyon. Bakit masyado siyang nahuhumaling sa trabaho? Lahat ng bagay na isinasaalang-alang, hindi ito mabilis na malinaw. Gayunpaman, sa paghuhukay niya ng kaunti, natuklasan niyang nagsisisi siya dahil hindi siya naging patas sa kanyang kapatid, na namatay maraming taon na ang nakalilipas. Dahil siya ay sinaktan ng ganoong kasalanan, tinatanggihan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng patuloy na pagtatrabaho at pinipigilan ang kanyang sarili na makita ang kanyang mga mahal sa buhay. Kinailangan niyang patawarin ang kanyang sarili upang matapos ang kanyang pagdurusa at gumaling. Regular na siyang nagtatrabaho ngayon at may maraming oras para sa kanyang pamilya. Pangunahing ideya 6, kung gusto mong malampasan ang mga hadlang at manatiling bata, palitan ang iyong mga takot ng mga positibong kaisipan. Tinakot ka ba ng mga halimaw na nakatira sa ilalim ng iyong kama noong bata ka pa? Kung ikaw ay, tulad ng maraming iba pang mga bata, malamang na naaalala mo pa rin ang kaginhawaan na nadama mo nang binuksan ng iyong ina ang ilaw upang ipakita na ligtas ang lahat. Ang katotohanan ay ang gayong mga maling pag-iisip ay ang pundasyon ng lahat ng mga takot, at ang paglaban sa mga ito ay maaaring mabawasan ang pagkabalisa. Ang mga takot sa kabiguan at kawalan ng kakayahan ay 2 sa mga pinakakaraniwan. Isaalang-alang ang kaso ni Mr. Jones, na hindi napigilan ang kanyang pagnanais na uminom ng labis. Siya ay paminsan-minsan ay mananatiling lasing sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang patuloy na kawalan ng kakayahan na huminto sa pag-inom ay nagdulot sa kanya ng kahinaan, at ang pangamba na muli niyang bombahin ang dahilan kung bakit siya huminto sa anumang pagkukunwari ng pagsisikap. Sa wakas, pagkatapos lamang mawala ang kanyang pamilya, ay pinili niyang pagtagumpayan ang mga damdaming ito ng pangamba. Nirelax niya ang sarili at na-picture ang kanyang anak na pumapalakpak sa kanya dahil sa pagiging matino. Nagawa niyang unti-unting tumigil sa pag-inom at kalaunan ay nakabalik na rin sa kanyang pamilya bilang resulta ng prosesong ito. Ang isa pang normal na pangamba ay ang pag-mature na maaari ring madaig sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga asal ng pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, huminto ka sa pangangarap at pag-aaral ng mga bagong kasanayan kapag tumanda ka. Kaya ang pananatiling bata ay nangangahulugan lamang ng pagiging aktibo. Isipin ang tungkol sa isang negosyante na nakatira malapit sa may akda. Pagkatapos magtrabaho at mag-aral sa halos lahat ng kanyang buhay, kinuha niya ang kanyang pagreretiro sa edad na 65. Nakita niya ang pagreretiro bilang isang pagkakataon upang ituloy ang mga bagay na dati niyang gustong gawin sa halip na matakot sa kanyang mga huling taon. Kumuha siya ng mga klase sa photography, naglakbay sa mundo sa pagkuha ng mga larawan, at kalaunan ay naging isang lektor sa paksa. Ang kanyang prangka na pananabik para sa panig na interes na ito ang nagtulak sa kanya na patuloy na masanay, pinapanatili siyang bata sa isang pangunahing antas at pinukaw ang kanyang utak at katawan na pumunta sa parehong pattern. O kunin ng ama ng may akda na nagsimulang mag-aral ng Pranses sa edad na 65 at naging eksperto noong 70. Mula noon, tumutok siya sa Gaelic na ipinapakita ang wika hanggang sa kanyang pagkamatay sa handa na edad na 79. Sa konklusyon, ang pangunahing punto ng aklat na ito ay may kakayahan kang gamitin ang kapangyarihan ng iyong subconscious mind na palaging gumagana para sa iyong kapakinabangan. Maaari mong gamitin ang natutulog na puwersang ito upang harapin ang anumang problema sa iyong buhay at mas gumaan ang pakiramdam sa pisikal at emosyonal. Sa huli, ang lahat tungkol sa prosesong ito ay nakasalalay sa paglarawan ng tagumpay at pag-alis ng mga negatibong kaisipan. Praktikal na gabay. Gumamit ng isang tuwirang diskarte upang talunin ang takot. Subukan ng isang simpleng diskarte upang malampasan ang isang takot kung nahihirapan ka dito, anuman ito. Mangangailangan ng 5 o 10 minuto, 3 beses bawat araw, upang bumagsak at maisip na gawin ang bagay na ikinababahala mo. Isipin ang sandali bilang isa sa kaligayahan, na may iba pang sumusuporta sa iyo.
Kahit na hindi mo ito guni-guni, ang ideya ng pagtagumpayan ang iyong takot ay mag-uugat sa iyong hindi malay na isip habang ginagawa mo ito sa pag-iisip, at sa huli, ang takot ay mawawala. Maraming salamat po. Please subscribe sa ating channel.